Isang magandang araw po muli sa bawat isa. Narito na naman tayo sa araw ng Linggo upang muli tayong sumamba at magpuri sa Panginoon. Kahit wala po tayo sa ating simbahan na kung saan lagi tayong nagtitipon-tipon at narito tayo sa ating mga tahanan, ang tawag nga nila ay simbahay. Tuloy pa rin ang ating pananambahan sa Panginoon sapagkat alam natin na ang Diyos naman ay kahit saan naroroon. Salamat sa nagaganap at na mga pangyayari sa mga panahon na ito dahil alam po natin na dito natin napatunayan na ang Diyos ay hindi nagbabago. Our unchanging God. Kung ang Diyos noon ay nagpakita sa atin ng napakaraming himala, napakaraming bumuhos na biyaya, yun din ay patuloy na nagaganap sa atin hanggang sa mga oras na ito. Alam ko po, agring-agree ang bawat isa dahil kahit nasaan tayo, patuloy ang pagbuhos sa atin ng biyaya ng Panginoon. Maraming mga takot na dumarating sa atin, alalahanin, pangamba, pero nagpapatunay na ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang Diyos natin noon, ngayon at magpakailan pa man. Ang mga pangyayari na nagaganap sa ating mundo sa mga sandaling ito, ang COVID-19 na siyang bumalot ng takot para sa ating lahat. Ito lang ang nagiging daan para lalo natin dumulog sa Panginoon at mapatunayan natin ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos at ang paglaganap ng pagmamahal at awa sa atin ng Panginoon. Salamat sa mga tao na patuloy na sasabikan pa rin natin ang araw ng Linggo sapagkat muli palalakasin tayo ng mga salita ng Panginoon. Muli sa araw na ito ay merong mga mensaheng ibinibigay ang Diyos upang tayo ay isang malakas na Kristiyano at meron tayong sandata para sa araw ng bukas. Samahan niyo po ako sa panalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat sa umagang ito sapagkat muli po kami nagkasama-sama upang ikaw ay purihin, parangalan, pasalamatan at dakilain. Salamat o Diyos sapagkat napatunayan namin sa aming buhay kahit kami mga nasa aming mga tahanan o saan man kami, Panginoon, naroroon. Napatunayan namin hindi mo kami niiwan ni pinababayaan man lamang. Salamat Panginoon sapagkat ikaw ang naging Diyos namin, Panginoon, sa araw-araw. Pinalalakas mo kami, pinatatatag mo ang aming mga buhay. Pinuprovide mo kami ng kalakasan, Panginoon, upang hindi kami manghinawa, Panginoon, o hindi kami matakot sa lahat ng kaganapan. Lord, di patuloy mong linisin ang aming mga puso kung kami man, Panginoon, ay nag-aalinlangan, Panginoon. Kung meron kang nakikitang mga bagabag sa aming puso, nakapagsasalita kami ng mga bagay na hindi nakakalugod sa iyo. Ang dalangin namin, Panginoon, ay patawarin mo kami nang malaya kaming makatawag sa trono ng iyong awa at habag. Lord, muli sa umagang ito, ihanda mo po ang aming mga puso at isip, Panginoon. Hayaan niyo po na ang aming mga puso ay i-focus lamang namin sa iyo. Sapagkat, Lord, alam namin kung ilan lamang kami sa tahanan namin, Panginoon, na sumasamba sa iyo. Pero ang totoo, libu-libo kami, Panginoon, na nagsasamba sa iyo sa kanya-kanyang tahanan. Salamat, Panginoon, sapagkat sinasamahan mo kami sa lahat ng yugto ng aming buhay. Pinapatatag mo kami, pinapalakas mo kami, Panginoon. At Lord, habang ikaw ang kasama namin, hindi kami matatakot. Walang takot sa aming puso. Walang puwang ang gawa ng kaaway sa amin, Panginoon. Sapagkat, Lord, ang tagumpay ay nasa iyong kamay lamang. Salamat, Panginoon, sapagkat, Lord, sa araw na ito muli may magaganap na mensaheng magpapalakas sa bawat isa sa amin, magpapatatag ng aming pananampalataya at magpapaalala sa amin ng pag-ibig mo sa aming buhay. Salamat Panginoon, sa iyo po lahat ang
Purihan sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Good morning, everyone. I will be reading from the book of Psalm 113, verse 1 to 9. Praise, O servants of the Lord. Praise the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. From the rising of the sun to its going down, the Lord's name is to be praised. The Lord is high above all nations, His glory above the heavens. Who is like the Lord our God, who dwells on high, who humbles Himself to behold the things that are in the heavens and in the earth. He raises the poor out of the dust and lifts the needy out of the ash heap, that He may seat him with the princes of His people. He grants the barren woman a home, like a joyful mother of children. Praise the Lord. God has always been big on obedience. In Psalms it says, "Blessed are those who fear the Lord, who walk in obedience to Him." So even if the situation that we're facing right now is not favorable, let us learn to say, "Yes, Lord, whatever your will is," because we know that He will soon replace our pain and our sorrow with rejoicing and gladness. And whenever we obey the Lord wholeheartedly and trust in His plans, He never fails to pour out His overflowing blessings upon us. So let us set our hearts in obeying Him, in obeying His will, and saying yes to Him in all situations. Let's praise Him today. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for joy of the Lord. I say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I am blessed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I am blessed beyond the curse, for His promises will endure, and His joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, His joy comes in the morning. I'm trading my sorrow, trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. We sing, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I am pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I am blessed beyond the curse, for His promise will endure, and His joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, His joy comes in the morning. I'm trading my sorrows, trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down
Thank you, Lord, for your presence in our lives. Your love, my God, is our song, and we will sing it. We will forever tell everyone how faithful you are. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness. And I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go through it all. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness. And I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go through it all. Oh, we worship you, Lord. We will sing of your faithfulness with our voices. Hallelujah. Through it Dakilang Ama na may akda ng langit at lupa, ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, ang nagbigay sa amin ng buhay at pag-asa, sinasamba, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa iyong walang hanggan at dakilang pag-ibig. Patuloy mo kaming kinakalinga sa kabila ng aming pagkamakasalanan. Patuloy mo pang ipinapadama sa amin na ikaw kailanman ay hindi nagbabago at hindi mo iniwan at pinababayaan.
Araw-araw tinatanggap namin ang mahalagang biyaya sa buhay. Sa aming paggising ay nariyan ka upang kami ay bigyang muli ng panibagong buhay, panibagong araw at panibagong pag-asa. Salamat, Ama. Kaya, Ama, salamat sa iyong dakilang pag-ibig na sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo. Ipinakita mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Alam namin na walang katumbas sa mundong ito ang mga sakripisyo ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya kami ay taos-pusong nanalig at nagtitiwala na ikaw ang Diyos noon ngayon magpakailanman. Maghari ka sa aming puso at isipan. Pagharian mo ang bawat tahanan upang maligtas sa bitag ng mga kalaban. Ama, sa oras na ito, aming idinudulog sa iyo ang bansang ito na kasalukuyang dumaranas ng kabalisaan sa sakit ng pandemya. Isang sakit karamdaman na hindi namin maunawaan. Ang mga panliligalig nito ay nakakabahala na dahil ito ay kumalat sa buong mundo. Ama, kung ang lahat ng ito ay ayon sa iyong kalooban, your will be done. Subalit kung ito ay mga panliligalig at pagsubok sa mga kalaban, dalangin namin, Ama, na ikaw ang siyang mamamagitan. Hangad namin, Ama, ang kapayapaan ng aming pamumuhay, puso at kaisipan, at ang aming kapaligiran, ang normal na kilos na pamumuhay, lalo na sa pananambahan kung saan ang iyong mga anak ay nagkatipon-tipon upang magkakaisang sumasamba at manalangin. Dalangin, Ama, namin na ang wisdom ng pagpapasya ng aming Pangulong Duterte at sa lahat ng kanyang mga nasa kabinete na mga manamumuno sa bawat sektor ng lipunan, gabayan mo sila, Ama. At dapat silang maglilingkod na may katapatan na walang kapara sa wastong kaparaanan ni kabubuti ng nasasakupang sambayanan. Itinataas namin sa iyo ang iglesyang ito, ang World International Better Living Church, ang iglesyang iyong pinagkaloob upang ipatuloy naming gamitin sa aming pagtitipon at panambahan upang maihahayo ang iyong mga mabuting balita. Itinataas din namin, Ama, ang pagpalain mo ang aming mga pastor, ang lahat ng mga manggagawa sa buong kongregasyon. Yakapon mo kami, Ama, ng iyong mainit na yakap ng pagmamahal upang mawala ang lahat ng aming karamdaman at kabalisaan sa buhay. Hangad namin, Ama, ang normal na kalagayan. Ito ang aming samo at dalangin sa dakila at makapangyarihang pangalan na iyong anak na si Jesus. Amen. Magandang umaga sa inyong lahat. Sa ating Tithes and Love Offering ay may i-share lang po ako ng konting mensahe. Yung panahon na kapag may birthday, Valentine's Day, Christmas Day, o Grandparents' Day, o maging Friendship Day, ang mga tao, o lalo na sa mga bata, ay nag-i-enjoy kapag nakakatanggap sila ng regalo, di ba? So the point is that it is a special thing when someone goes out of their attitude na siya ay talagang nag-i-enjoy sa pamamagitan ng pagbibigay o sorpresa ng regalo sa iba. Gift giving is an exciting and fun way of letting someone know that you are care about them. Ngayon, kung tayo ay nakakapagbigay nga sa kanila, pero kung mapapansin naman nila na tayo ay parang may panghihinayang, is that a truly giving? No. A gift comes from the heart. Ganon din sa Tithes and Love Offering po natin. We should give gifts to God because we love Him and because He deserved it. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7 that we should give not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Tayo po ay manalangin. Ama naming nasa langit, kami po ay nagpapasalamat muli sa inyo sa araw na ito dahil patuloy nyo pa rin kaming ipinapahintulot na kami ay nananatili pa rin nandito ngayon sa inyong harapan para sumamba, magpasalamat
at makapaglingkod sa inyo. Maging sa ganitong gawain na kami po ay makapagbigay ng aming handog para sa patuloy na pagpapalaganap ng inyong kaharian. Bawat panibagong araw at oras na kami ay nandito pa rin, nakapiling ang aming mga mahal sa buhay, ay hindi ito maikukumpara sa anumang bagay na ito'y sapat na blessing na nanggagaling sa inyo. Kaya wala po kaming kayang sabihin sa inyo, o mahal naming Panginoon, kung hindi ang kami ay magpasalamat sa inyong mga biyaya. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat sa pangalan ng inyong buktong na anak na si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Good morning everyone. Isang mapagpalang, malamig na umaga sa inyong lahat mga kapatid. Welcome po sa ating online worship service dito sa World International Ministries Better Living Church. Kumusta na po kayong lahat? Once again, tayo po'y tutunghay sa salita ng Diyos and samahan niyo po ako na magkape sabay ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Perfect sa umaga. Malamig na po yung mornings natin, ano? Kumusta po yung gising ninyo? Ang sarap mamaluktot pa sa kama, ano po? And talking about pagbangon, paggising sa umaga. What are the first things po na inyong ginagawa paggising sa umaga? Ano po yung mga morning habits po ninyo? Pagising po ninyo, ano ba una ninyong kinakapitan? Or ano una ninyong ginagawa? Cellphone. O kaya mirror para checkin kung may eye bags, maganda ba yung gising. Yun naman mga tatay, ang unang-unang kinakapitan ay remote control ng TV. May control sila. News. Kung ano na nangyari sa COVID. So, lahat po tayo may mga habits in the morning. And, alam niyo po, natuwa ako nung pinag-usapan namin to sa aming maliit na fellowship sa men's. Tinanong po namin kung ano yung mga unang-unang ginagawa sa morning. And yung isang brother, na-bless ako sa kanya kasi very honest siya. Sabi niya, actually, ang unang-unang dinadampot ko ay yung cellphone. Sabi ko, bakit? Sabi niya, kasi doon sa cellphone, nandun, nakikita ko yung mga pinupost ng aming mga ka-sisters, ka-brothers, doon sa aming online fellowship. So, nandun yung mga prayer items, kung sino ipapanalangin. Nandun din naman yung mga verses na inspiration nila sa umaga. So, very good. Actually, ang Lord din po natin, meron din po siyang morning habit. Gusto niyo po bang malaman kung ano yun? Morning habit ng Panginoon. So, let us open our Bible to Mark chapter 1, verse 35. Basahin po natin. Well, para hindi po ako masyado malito, nilagay ko na rin po sa cellphone yung babasahin natin. So, nandiyan na po ba kayo? And this is our focus text passage for today. Mark chapter 1, verse 35. Then Jesus got up early in the morning, when it was still very dark, departed and went out to the deserted place, and there he spent time in prayer. Let us pray. Glorious Father in heaven, we thank you that you have gathered once again your children to listen to your word, Lord God. Father, we ask, Lord, for your Holy Spirit to minister to us, Lord God. Help us, Lord, to learn the importance of seeking your face in the morning, seeking your presence, oh God, in our life. Thank you, Father, for your Holy Spirit who will minister to us. Allow us, Lord God, to be taught by your Spirit, Lord God. Thank you, Father. This is our prayer in Jesus' name. Amen. So, I'd like to title this message, Cutie. Hindi cutie na ano
quiet time, seeking the face of God. Man. Alam niyo po, sa bawat umaga na gumigising tayo, like today is Sunday, tomorrow is Monday, pasokan na naman. So, parang we dread that day na, naku, ito na no, papasok. Mas masarap pa nga mamaluktot sa kama. Ngayon pa naman, ang ginaw ng mga morning. So, parang yung awful feeling na boring day. Alam niyo po, yung you dread that day na papasok ka. Kasi bakit natin dinidread or bakit natin parang ang isang araw ay tinuturing na natin na parang nakaka-bore naman, dismaya naman, papasok na naman. Actually, sabi ng Bible, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Dapat bawat araw is a blessing from the Lord. Dapat hindi tayo malungkot. Pero what is happening to us? Bakit parang ayaw natin mag-enjoy? Parang yung araw is nagiging curse instead of a blessing to us. Meron pong antidote. Normal po sa tao yung gano'n na parang nag-enjoy ka kasi sa weekend, so parang ayaw mo nang mahirapan ulit sa following day. But there's an antidote for those dreadful days. Ano po? Actually, very simple lang yung antidote. Begin the day with the Lord. Start the day with the Lord. Siya muna unahin natin. Alam niyo po, si Jesus, ang first priority niya of the day was to seek God's first. Alam niyo, pag yung binasa po natin, notice his dedication to God. Yung habit po niya. Notice, sabi dito sa binasa natin, very early in the morning, while it was still dark. Alam niyo, pag very early in the morning, kasi pag sinabing early in the morning, pwede yung early in the morning is 6 in the morning or 7 in the morning. Still early yun, ano? Pero dito, binigyan tayo ng idea how early it was. While it was still dark, madilim pa. So probably it was about mga 4 in the morning or probably mas earlier pa. Alam niyo po, Jesus honors God with the best time of the day. Yung the best time of the day, doon niya minimit ang kanyang ama. So what is the best time of the day? Of course, yung early morning, yung hindi pa gumigising yung mga tao, nauna ka pa sa mga tumitilaok na manok, nauna ka pa sa mga birds na maya-maya sisiyap-siyap na, yung tahimik na tahimik talaga. Yun po yung the best best time of the day. Ito po yung quality time na hinahanap ng Panginoon, dinededicate niya sa kanyang ama. Alam niyo po, iniisip ko rin, ang Lord, He honors the Old Testament, pati yung New Testament, He honors that. And probably, He honors also yung in the matter of tithing. So iniisip ko, gano'ng katagal kaya ang Panginoon nag-spend ng time communing with His Father? Kung nag-o-observe siya ng tithing, and a day is a blessing, yung 24 hours in a day, baka siguro natatansya nyo ba? Natatansya nyo yung 10% of the 24 hours? It's actually 2.4 hours. Pero to be exact, it's 2 hours and 24 minutes. Kung faithful si Jesus sa nagbibigay siya ng tithes even do sa 24 hours a day. Well, speculation ko lang naman yon kasi ang Panginoon baka more than 2 hours pa nag-spend siya. Kasi parang sakto no? Yung still, while it was still dark, nandun na siya. Sakto-sakto after 3 hours, tumitilaok na yung mga manok, nandiyan na yung mga tao, busy na sila sa daily activities nila. Medyo may distraction na. So, I'm not saying na parang 2.5 hours kayo mag-spend sa inyong devotion sa Lord. Pero, what about us? Do you spend that much time with God? Marami tayong panahon sa ibang bagay. Subalit, yung tithe ng 24 hours, binabalik ba natin sa Panginoon? Sa Kanya yun eh. And that is the best time sa Lord. Early in the morning. Okay, another point. Ang Panginoon, dahil special yung meeting niya with His Father, He dedicated a special place to God. Sabi doon, he departed from the house and went to a solitary place. He departed from the house and he went to the solitary place na siya lang ang nakakaalam.
probably tayo rin po, masarap din tayong, well, sabi naman ng Panginoon, He is everywhere. Sometimes, ang binibigay natin panahon sa Kanya, dahil nga parang maliit lang ang bahay, siguro CR, o kaya haba kang naliligo, nag-worship ka sa Lord, okay na okay yun kasi sabi naman niya, pray without ceasing. Pero the point is, parang if you could siguro, pwede din sa kotse mo, pag wina-warm up yung kotse, kaya maikli lang yung panahon. Siguro if you will choose a place, siguro a quiet corner of your room, kasi room mo naman yun, di ka maabala. You meet the Lord there. Napaka-sweet. And isa pa, the desire to be alone with God. Importante yung desire ng heart, yung puso natin. Bakit ba tayo nagde-devotion? Ba't natin imimit ang Panginoon? Baka, are we doing it reluctantly? Dahil extra na obligation, Christian tayo, we should devote time to the Lord. Pero kung hindi rin lang naman ganon, kung walang eagerness, walang excitement, walang desire sa puso natin to commune with our Father, parang sayang naman yung oras, di ba? God looks at the heart, sabi niya gano'n. Ito po yung ugali ng Panginoon. Mayaman po siya sa oras, panahon sa kanyang Ama. No wonder He was successful in everything He did during His lifetime, during His mission here on earth. Very successful ang ating Panginoon. He healed the sick, He raised the dead, He drives out demons. Even nature, even the sea obeyed Him. Ganun ang Panginoon. And also, although He was just a simple man, a carpenter's son, with no college degree or earthly credentials, He was able to impact the whole world. Christianity has grown to about 2.4 billion followers worldwide and still growing. Like ito pong ating sambahan, World International Ministries Better Living Church. We're on the 21st year anniversary and marami pang soul ang nadadagdag, lalo na ngayon sa new platform natin sa online, sorry. So, by the way, happy anniversary. Mukhang na friends. Spending quality time with the Father was Jesus' secret to His success. Yung pong cutie, yung quiet time, actually parang gusto kong palitan ng quality time. Kasi yung normally, ang quiet time po, sometimes pag too quiet ka, nakakatulog ka na, nakakaya sa Panginoon, naghihili ka na. Just for the sake that you go through that devotion time. And during this time with the Father, God reveals His will, His plans, and His heart to Jesus while having their time together. This prepares Jesus for His mission for the day. Alam niyo, pag nagpunta ang Panginoon sa hillside, doon sa special place, very early in the morning, humihingi na siya ng direction. Humihingi na siya ng mission order sa Panginoon. Lord, ano po ang puso mo today? Saan taon ako magpipreach? Sino ang papagalingin ko? Bubuhay ba ako ng patay today? Humihingi siya ng wisdom, ng guidance. And ang Father naman, dahil nga ganun ka-intimate ang relationship nila, nire-reveal ng Panginoon ang will niya, ang plans niya, ang heart niya to His Son for that day. Do you believe that God even wakes Jesus up just to commune with Him? Grabe, no? Ginigising pa pala ng Ama ang kanyang anak just to commune with Him. Do you believe that? Let's open your Bible to Isaiah chapter 50 verse 4. Makikita po ninyo doon. Basahin ko na. Isaiah chapter 50 verse 4. The sovereign Lord has given me the capacity to be His spokesman, so that I know how to help the weary. He wakes me up every morning. Take note of that. He wakes me up every morning. He makes me alert so I can listen attentively as disciples do. So may instruction. At ginigising siya ng Ama. Wow! Wow, what a relationship. Naiingit ako sa Lord. So, what about us? Ginigising din ba tayo ng Panginoon?
just to spend time with Him. Baka naman niyuyugi na tayo ni Lord, dinededma lang natin. Ang ginaw-ginaw kasi. Anyway, God delights and looks forward to that moment when we call upon Him, when we call upon His name and talk with Him. Sometimes wala ka namang mga request. Wala ka namang, kasi kahit hindi mo naman i-request sa Panginoon, ipino-provide niya lahat ng needs natin. Sometimes you just long to be with the Father. Parang yun ang nilolong niya, yung desire mo to be with Him. Alam niyo po, ako may anak ako, yung bunso kong anak na lalaki. Nagbabike kami together. And pagka yung inaya niya ako magbike, sabay kami, excited na excited ang puso ko kasi I'll be bonding with my kid. Ganon yung feeling ng ama, katulad din po natin. Now, let's look at the fruit of Jesus' time with the Father. Ano ba naman ang bunga ng time na binibigay ng anak do sa ama? Ito po yung naging bunga. Pag binasa po natin the rest of the story, kasi binasa lang natin yung verse 35, pero actually yung story nito hanggang verse 42. And makikita po natin dito, basahin po natin. Let's just continue yung So basahin ko na para buo. Verse 35, Then Jesus got up early in the morning, when it was still very dark, departed and went out to the deserted place, and there he spent time in prayer. Verse 36, Simon and his companions searched for him. When they found him, they said, Everyone is looking for you. Verse 38, he replied, Let us go elsewhere, into the surrounding villages, so that I can preach there too. For that is what I came out here to do. Remember that. So he went into all the Galilee, preaching in their synagogues and casting out demons. So dun sa binasa natin, there is an inner peace, calmness, and confidence in the Lord. Kasi nga, nag-spend siya ng time sa Panginoon. Kumbaga, nandun ang comfort ng Ama, nandun ang guidance, and nothing can go wrong. While, if you will compare the attitude of the Lord, compared with His disciples, na mukhang hindi nagka-quiet time, tarantang-taranta agad, tarantang itik agad. Parang sa verse 36 and 37, para silang, nung hindi na nila makita ang Panginoon, parang hindi na nila kung anong gagawin nila. Parang walang purpose, walang aim, walang direction, dun sila nagpapanik. Sometimes, we are like Peter, panic agad, no? Parang, may maramdaman lang ko, Lord, nasaan ka? May ubot sipon na ako, nilalagnat ako, baka COVID na to. Yung ganong reaction natin, Pero the Lord, may inner peace siya. Nag-spend siya ng time with the Father, Isa pa, yung meron ang Panginoon may direction and purpose. Sa verse 38 and 39, sabi niya, kailangan, let's go elsewhere. Kasi I need to preach there. That is the purpose why I'm here. Binigyan siya ng purpose ng Ama. Tayo rin, if we choose to spend time with God, He will give us direction and purpose for that day. Pag ang umaga mo, nag-spend ka ng quiet time mo, your quality time with your Father in heaven, then He will give you direction. Sa trabaho mo, sa pag-aaral mo, bibigyan ka niya ng direction. Even sa mga negosyo mo, He will give you purpose for that day. Katulad ng binibigay sa Panginoon. Verse 39, So he went into all Galilee, preaching in their synagogues and casting out demons. Verse 40, Now a leper came to him and fell to his knees, asking for help. If you're willing, you can make me clean, he said. Verse 41, Moved with compassion, Jesus stretched out his hand and touched him, saying, I am willing, be clean. Verse 42, The leprosy left him at once, and he was clean. Sabi dito sa verse 41, when you spend time with the Father, tayo rin, we will be one with God's heart. We will feel His compassion. Magiging ka mahabagin. Pag nag-spend ka ng time sa Panginoon sa umaga, yung mga nakikita mo sa daan, meron kang habag.
May awa ka. Parang nakikishare ka sa compassion ng Ama sa langit. Ganun pala yung nangyari. Kaya pala ang Panginoon, every time makakita siya ng mga may sakit, may leper dito, mayroong pilay dyan, may bulag, laging makikita nyo, before siya mag-heal, nakaka-feel siya ng compassion. Dahil nag-spend siya ng time with the Father. And sa verse 42, channel of God's miracle. Ang Lord parang pagising sa umaga, alam mo nang may milagrong mangyayari sa buhay niya. No? So, tayo rin, we may even, if we really spend quality time with the Father, hindi malayong gamitin niya tayo as a channel of His miracle. Baka pag office mate mo, medyo masama ang pakiramdam, nilayhan mo, pinag-pray mo, gumagaling. Or meron kang pinag-pray na isang negosyo na pabagsak na, nakaka-recover. Dahil you are dependent in the Lord. Binibigyan ka ng wisdom ng Panginoon. Tayo rin, we may even raise the dead. Di po ba? Ako nga lang, many times na nanalangin ako sa mga may sakit, and there are times na gumagaling, may mga times naman na hindi. So, iba-ibang gifts yan iba yung gift ko yata Anyway, spending time with the Father has helped Jesus go through the ordeal of persecution. During the time na ito na yung last days ng Panginoon sa mundo, sa earth, yung time niya with the Father has helped him through the ordeal of persecution, humiliation, arrest, trial, flogging, and finally yung execution niya. But like a sheep to be slaughtered, he remained quiet and without complaints. He was calm, collected, and he has peace within himself. Walang, kumbaga sa kalmadong-kalmado. Bibitayin na nga, ipapako na nga pang ng kalmado pa rin siya. Do you know why? Obviously, because he spent the quality time with his Father early on. Na-notice nyo, he was, dinakip siya parang in the middle of the night So yung schedule niya na early in the morning, 4 in the morning, or 3 in the morning, medyo abruptly, alam niya na hindi na siya makakapag-quiet time, so he did it ahead. So, lumuhod siya, nanalangin siya at the Garden of Gethsemane, kung saan siya ay nanangis sa Panginoon, sa Ama, let this cup pass over me. Nevertheless, your will be done. Very submissive ang Panginoon. And during this time, he sweat blood. Sa pores niya, lumalabas ang dugo because of the intense, parang may agony na siya noon. So, actually, doon sa garden, tapos na ang laban. Kasi dumugo na siya doon He shed blood doon pa lang. So, ang ganda-ganda, no? So, kaya hindi siya maduro-duro ng mga lumiliti sa kanya. Hindi siya natatakot doon sa mga Roman soldiers. Hindi niya alintana yung dinadanas niyang pain simply because nandun na Kumbaga settled na sila ng Ama Na-discuss na ng Ama sa kanya what will happen. And he is at peace with that. Okay? How about us? How do we prepare ourselves for such challenges? Kung minsan interview lang, job interview, medyo ninenervyos ka na. Parang hindi ka na mapakali. Parang magpapawis ka na ng dugo. Tapos haharap ka pa sa consulate para sa approval ng yung visa. Yung exam ng mga bata. Parang pagdadaan ka dyan, parang hirap na hirap yung puso mo. No? Hindi ka prepared. Are we prepared to receive bad and sad news? COVID? Cancer, stage 4, or probably death in the family. Are we prepared to receive those news na not so pleasant? Okay, do you want to be successful in every God-given task or endeavor sa buhay natin? Gusto ba natin may control tayo sa ating emotions, sa ating heart, sa ating mind? Kung gusto natin kontrolado natin yon, ang bawat araw natin, let us be like the Lord.
let us have this habit of spending quality time with the Father, with our Father God in heaven. Para di tayo natitinag at natataranta ng kahit anong balita. So, actually, ano lang naman siya, parang it's a matter of practicing every day itong time with seeking the face of God. Sa application po natin, ang objective po ng quality time with the Lord is to have a dedicated time and a place with God without distraction. Walang abala, walang ingay. It is the time when we can express thanksgiving to God. Alam niyo po, simulan niyo. Sometimes when you begin to pray to God, nagsisimula ka mag-pray, mag-aawit ka ng konti, pero as you begin to utter your prayer to Him, pumapasok na sa ulo mo sa utak mo yung mga problema ang dadaanan mo sa maghapon. Sometimes, iba na yung binibigas ng lips mo kasi sumasama na yung mga concern mo, anxieties mo. May tip po ako sa inyo. Nung nahihirapan ako mag-focus dahil mahirap yung aming pinagdadaanan sa opisina, ang ginagawa ko po, lumalabas ako ng bahay, maaga, very early in the morning, inuunahan ko na yung mga ibon. At sinisilip ko yung sky. When I begin to look at the sky, the clouds, and I begin to thank the Lord, Lord, thank you po sa sky, thank you po sa rain, sa clouds, thank you po dito po sa mga plants na to and all the birds, lahat ng creation mo. Maraming salamat din po, Panginoon, sa bahay ko, sa mga sasakyan ko, paano ako nagkaroon ng ganito. And nakaka-focus ka sa blessing ng Panginoon and you begin to express your gratitude to God. Ang sarap simulan ang time mo sa Panginoon, communing with Him. You start by giving thanks to Him, expressing your gratitude. Also, objective ng quiet time is to get direction from God. Let's say you are at loss kung anong gagawin mo decision sa kumpanya mo, sa mga anak mo, sa relationship mo, then get direction from God. Isa pang napaka-beneficial sa atin ito, this is the time that we could pour our hearts out to Him. Pwede tayong magsumbong sa Kanya, umiyak tayo sa Kanya, ilabas natin yung sama ng loob natin, sumbong natin yung mga nagpapasama ng loob sa atin. Then once hinipo ka ng Panginoon, it will refresh your soul. Kumbaga, sa kaibigan mo nga, pag naihinga mo na yung problema mo, parang, naibsan ka na, lalo na sa Ama sa langit. And it will refresh our soul. Lastly, we will know His will for us. Habang nagmamature ang relationship mo sa Kanya, itong quiet time mo sa Kanya, itong quality time na binibigay mo, lalo namang gumaganda at nagiging banayad ang buhay mo. Parang hindi mo alintana yung mga trials. Parang hindi mo pinapansin. Katulad ng Panginoon, parang ang bibigat ng dinadaanan ng Panginoon, pero parang very calm at peace, confident siya. Okay, how to do application pa rin, how to do a quiet time? Siguro, katulad ng Lord, set a time to commune with God. Very early in the morning is ideal kasi wala ka maririnig na ibang tahulan ng aso or mga nagwawalis. Ako kuminsan, nagbago na ako ng time ko kasi yung kapitbahay ko, yung lola, dahil hindi na daw siya makatulog ng 3 in the morning, walis ng walis. So, ang ingay ng walis, hindi ako makafocus. So, nagbago ako ng time ko. So, choose a quiet and secluded place, free from disturbance, distraction. Sometimes, ang distraction, ano ba tawag sa Tagalog? Yung abala, yung ingay, nasa mind natin yan eh. Pag marami tayong iniisip, maraming problema, dapat i-quiet mo muna yung mind mo. Focus on the Lord. Simulan mo, yung anti-distraction kayo, magsimula ka ng thanksgiving sa Lord. Pour out your heart to the Lord. Yung anxiety mo, yung anger, yung lying, bad habits mo, isumbong mo lahat sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya, Lord, gusto ko na pong baguhin to eh. Ayoko na pong magsinungaling, ayoko may anger management problem ako. Lord, tulungan mo po ako. And be committed dito sa quiet time. If you do it in 40 days straight, it will become a habit to you.
pag 40 days na lagi mong ginagawa, parang pagtutoothbrush lang. Hindi ka makakatulog hanggat hindi ka nag-toothbrush, or hindi ka magsisimula ng araw hanggat hindi ka nakalapit sa Panginoon. Okay, matatapos na tayo. Sorry po. Your quiet time is different from your Bible study time. Alam niyo, ang Panginoon, nung pumunta siya sa secluded place niyan, madilim eh. So, hindi niyo mababasa yung Old Testament. Kasi hindi niya kailangan basahin. Ang kailangan niya is time with the Father. Ngayon, pag nagliwanag na, that's the time na magbabasa ka ng Bible. Your quiet time is different from your Bible study time. You may read and study your Bible later after your quality time with the Lord. Mas masarap kasi yung quality time muna sa Kanya. Usap muna kayo. And then, He may speak through His Word later on. Mga kapatid, masyado na tayong, lunod na lunod sa mga COVID na news na yan. Ipahinga na muna natin yung ating mga mind just sa COVID stress na yan. Let's give ourselves time to commune with God. Let us give Him the chance to speak to us during this time, in quality time natin sa Kanya. Let's pour out our heart to Him and soak in the comfort of His presence. When we do this, we can face anyone, anything, anytime without fear. Amen? Let us pray. Father God, we bless You. We thank You, Lord, for Your word. Thank You, Lord, na narinig namin ang message na to. Probably, Panginoon, ito rin po ang will Mo, Lord God, sa amin upang magising kami, Lord, sa truth na Ikaw, Lord, ang may-ari ng buhay namin, Lord. Even even a single minute of our life sa iyon, Panginoon. Father, You long to commune with us. You long to hear us call upon You, Lord God. So, Father, just give us, Lord God, the hunger to and the desire, Lord, to commune with You, to be with You in this special place, Lord God, in the special time. Panginoon, we offer to You, Lord God, ang aming mga puso, ang aming mga desire, Lord, to have this time with You, this quality time with You. Father, this is our desire. This is the desire of our hearts, oh God. Father, honor, and with the help of Your Spirit, Lord God, Holy Spirit, Father, you're going to allow us, Lord, to enjoy Your presence, Father God. We bless You, Father. We praise You. Hallelujah. Hallelujah. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Good morning, mga kapatid.